speaker mo. Testingin na natin. Ba't kasi nandun sila lagi? Lagi silang ginagawa dyan. Kaya nga diba, pag hindi ka naman naka-assign dun, huwag kang papasok. Kaya nga di ako napasok eh. Nung hapon, si Justin napasok dun. Pero nakakalo pa daw kay Ate Hami. Hindi niya pinapaalis. Dahil nakakalo nga sa kanya. Di ba sabi, dapat walang kinukonsulta. Sila mismo. Naka-extend pala. Hindi yung mag-play, di ba? Pag naka-extend. Tanggalin mo na yung extend. Mabubuksan kaya yan dyan? Yung video. Yan. Welcome mo na lang. I-delete mo na lang yung patutubo dyan. I-delete mo na lang yung patutubo. Tapos, i-minimize mo na lang. Ganun yung ginawa ko kanina. Tapos, tanggalin mo na yung extend para mag-replay. I-try natin i-play yung minimize mo muna. Para testing natin kung malakas yung okay lang. Minimize mo na lang. Para hindi na mag-aano mamaya. Tapos, Kanina nagpapabalik-balik kami. Tamo. Ang nalabas. hindi mo pa inaano eh. Ayan o. Hindi. I-ano mo muna dito. Nandito. Oo. Ha? Secondary na. Kaya nga. Kami nagre-restart kanina. Oo. Eh di wag mo na munang buksan yan. Iyan mo na muna yung na background. Ay, okay mo na lang. Ay, hindi. Pag-set mo muna si ano. Hindi. Tanggalin mo na muna to. Para nakapag-set siya. Hindi na siya mag-set mamaya. Tapos saka mo buhay ulit. Mic test 1, 2. Ito muna. Hindi ito. Hello, mic test 1, 2, Para 3, 1. maayos na yung kung maliwanag. Hey, sound check. Tapos set mo na.
play mamaya. Kaya lang, dalawang laptop na. Hi, Papi! Ang cute naman, no? Ang buton. Ano yung papi? Hindi ko makita eh. Yan. Kasi... Dami yung buto. Hinog na yung rambutan. Samantala na kasi wala tayong mag-stay. Medyo wala pang bunga yan. Tapos nagkabunga na ngayon. Ayan. Meron siya pala yung September. Maganda. Alam mo naman kung saan ni Pepe dito. Nasaan na yung leader ni Gabita? Ayun. Yan. Oh. Pagka i-play na itong ito, eh, simula mo. Play na lang. Sige. Play na. Isang. Yan. Tanggalin na extend. Sulit.
sa taman, taman sa taman. Gihigugma sa malibol ang gayon, dili, dili, dili kawala sa kabuhaton, sa kanaron, sa kabuturan, sa kabaturan. What great love, Creator God, that God all the world. What great love, Creator God, that God gave to the world God's own beloved Son, so that all will believe in Him never, never, ever would lose, but live forever, but live forever, but live forever, but live forever. One does not become less Filipino if he or she is indigenous, as indeed it would also be absurd to call indigenous people who have embraced Christianity second-class Christian or indigenous Christians. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pambukas na himno. Itong sanlibutan ay sa aking Ama, katalaga ay may awit aking naririnig. Itong sanlibutan ay sa aking Ama, ang bato, kahoy, langit, dagat, gawa niyang lahat. Itong sanlibutan ay sa aking Ama, mga ibo'y umaawit, sa Diyos ay pag-ibig. Itong sanlibutan ay sa aking Ama, sa pag-aspas ng amihan, siya'y nararamdaman. Itong sanlibutan ay sa aking Ama, sa may malakas pang wari, Diyos din ang siyang hari. Itong sanlibutan ay sa aking Ama, ang Diyos magharing tunay, tayo'y mag-awitan. Nakakatipon tayo ngayon upang ipagpasalamat ang ating kasalukuyan at tunghayan ang ating kinabukasan sa pangalan ng Panginoon. Nagkakasama tayo upang patatagin ang ating pagkakaisa at pagtitiwala sa Panginoong ating Diyos, kasama ang ating mga kapatid na katutubo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Purihin natin ang Diyos na siyang lumikha, nag-aaruga at umaakay sa atin hanggang sa sama-sama nating matagpuan ang kanyang kaharian. Mapagpalang Panginoong Hesus, sa oras pong ito,
Napakabuti niyo po, Panginoon, na sa pagkakataon pong ito, ginising mo po ang bawat isa sa amin. Sa patuloy po namin, Panginoon, sa aming pananambahan, pinapasalamatan po namin kayo sa lahat ng pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Amin pong itinataas sa inyo, Ama, ang aming mga kahinaan, ng aming kapayapaan, inagaw po ng sanlibutan ito. Sa pamamagitan po ng aming pananambahan ngayong Panginoon, lumalapit po kami sa inyo at patuloy po namin itinataas ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa amin pong mga kapatiran na wala pa dito, nawa po ang iyong banal na Espiritu, ang siya niyo pong sumama sa bawat isa upang ilapit po sila sa tahanan mong ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Our souls are full of praises to you, gracious God, for all the wondrous gifts you've set before our eyes. We thank you for the power you planted in our hearts, and we will always glorify you all our lives. Sa hangin at mundo, sa tubig at lupa, sa dagat at bagis, sa bawat nilikha, kapangyarihan mo nooy napamadha, kaya't kagalakan ang magpuri-usap. Our hearts are set to you, singing worship unrestrained. We offer thanks and praise for your eternal care. We marvel at your love, which never, never fades, and pledge ourselves to tell your love To all the world. Ang ating mga kamay po ay ating iabot upang ibahagi ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Magbatian po tayo sa pangalan ng Panginoon. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Tayo po ay tumayo at abutin natin ang ating mga kapatid. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw. Ito ang araw na gawa ng ilaw ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin
Peace like a river, I got peace. Like a river, Got peace like a river in my soul. God is good all the time. Isang maligaya at maluwalhating araw ng ating nga pong pagsamba sa Panginoon. Welcome po sa ating minamahal na McGill Memorial Church sa pagdiriwang po natin ngayon ng Linggo ng Kababaihan o CWA Sunday na may tema CWA noon hanggang ngayon, naglilingkod sa Panginoon. Binabati po natin ang lahat ng ating mga kapatid na mga kababaihan, bumubuo sa CWA. Purihin po ang Panginoon sa ating mga kapatid na patuloy na kasama natin sa atin pong pananambahan sa pamagitan po ng ating live worship broadcast. Saan man po kayo naruroon, ang masagana na pag-ibig at ang pakikipagkaisa ng ating mga kapatid po dito sa McGill ay sumainyo. Patuloy po na pinagdiriwang natin ang Indigenous Peoples Reformation and Solidarity Month at ngayon rin po ay Tribal Filipinos Sunday o IPEACE o Indigenous Peoples Sunday. Patuloy po natin silang itinataas sa ating pong buhay. Salamat po sa mga kapatid na naghahandog ng magagandang bulaklak sa ating altar, sa ating pananambahan, sa mga kapatid na naghandog po nito at sa kapatid na Charles Clark Hingston sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan noong pong ika-11 ng Oktubre. Atin nga pong binabati ang lahat nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal at maging ng kanilang kaarawan at ngayong araw ang ating minamahal na kapatid na Nanay Ampi o Amparo Adversario. Siya po ay tigabara at kanina sa pananambahan doon kasama po namin siya at sa iba pa nating mga kapatid na magdiriwang, hindi man po nakalagay dito ang pangalan, simula po bukas hanggang sa ika-20 po, awitin po natin ang maligayang bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahimanawari lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahimanawari lumawig ang buhay. Kahimanawari lumawig ang buhay. Sa atin nga pong McGill Bulletin, marami po rito ang mahalagang mga impormasyon na mayroon pong kaugnayan sa ating buhay, pananampalataya at sa atin nga pong mga binibigyan ng pansin ngayong buwan ng Oktubre. Ang isa po dito ay tungkol po sa katutubong mamamayang Pilipino. Maring basahin po natin ang Biblico-Theological Reflection ng ating minamahal na Reverend Luna Dingayan, ang presidente ng Ecumenical Theological Seminary, isang seminaryo na pag-aari po na UCCP na nasa Baguio City. At gayon din po ang sulat para po sa ating lahat, para sa patuloy na pagpapasalamat dahil ang ating nga pong Southern Tagalog Conference ngayon ay nagpapatuloy sa pagpapatayo o construction ng ating pong conference office sa Barangay Lusacan, Chaong, Quezon. Salamat po sa ating mga panalangin at patuloy na pagkakaloob ng mga financial donation and support. At dito po sa ating iglesia sa McGill, ang ating kapatid na lay worker, Noemi C. De Mesa, ang siya nga po na naatasan ng ating komperensya upang magbigay ng mga solicitation letters para po sa project na ito na STC Cornerstone, our own. Malapit na po itong matapos at alam po natin patuloy na ibubuhos ng Panginoon ang mga pangangailangan para po sa kaganapan ng conference office na ito na may 3 palapag. Narito po ang gawain ngayong Oktubre. Sa susunod na linggo po ay Prison Awareness and Museum Sunday. At sa ika-26 po ang lahat ng mga lupon, committees at gayon din po ang mga church-recognized organization ng ating mga lay workers ay patuloy na inaanyayahan natin para sa pag-aaral, patuloy na pag-aaral ng ating Constitution and bylaws. At sa ika-27 may Communicants Fellowship po na ating ipagpapatuloy para sa lahat po ng mga nakumpirmahan
nating mga kapatid simula ng 2007 hanggang 2012. Yun po ang ating inaanyayahan sa Communicants Fellowship po na ito. At ang inyo po lingkod ay aaten sa United Church Workers Organization National Gathering. Ito po ay October 22 hanggang 29. At subalit ako po ay narito na sa October 26. At narito po ang tema ng gawain po ito ng pagtitipon ng lahat ng mga pastor, mga diaconal ministers, ang lahat po ng church workers ng UCCP sa Mindanao. Ito po ay sa General Santos City. Nakikiramay po ang ating buong kapatiran sa pagpanaw po ng kapatid na Tatay Ezekiel Tadiosa. Siya po ay ama ng ating elder principal ng Magil Memorial School, Emilia T. Pandes. Kakaroon po tayo ng pasdahat para sa kanya. Ang paghahatid po sa kanyang labi ay sa Webes, araw ng Webes sa 9 ng umaga. Salamat po sa lahat ng ating pong mga kaloob. Salamat po sa patuloy na paghahandog, mga pangako at mga ikapo para po sa kabuang gawain ng ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoon. At kahapon po, isang malaking kagalakan po na atin pong marinig sa pag-aaral po kahapon. May isa po tayong kapatid na nagpahayag na siya po ay magkakaloob ng lote para po sa ministeryo ng ating Magil Memorial Church at ito po ay sa Ilayang Dupay. Maraming salamat po sa ganitong kapahayagan ng tapat na hangarin na makibahagi sa misyon ng Panginoon sa pamagitan ng Magil Memorial Church. Patuloy po nating idalangin na ito pong ganitong kapahayagan ng pagkakaloob para ng pag-aari para sa gawain ng Panginoon ay patuloy na maging inspirasyon para sa mas marami pang mga kapatid mula dito sa atin sa Magil na magkakaloob din ng kanilang mga pag-aari para sa gawain ng Panginoon sa mga susunod na araw. Purihin po natin ang Diyos at tayo magsabi ng Amen. Ibigay ninyong buong buo Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito. Kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala.
narito po ang aming handog para sa iyo, Panginoon. Nawa po ito ay lalo pang palakasin niyo po ang aming pananalig at ang aming mga kabuhayan, ang aming mga hanap buhay, upang lagi kaming maghandog at magpapasalamat sa iyong pangalan. Salamat po sa mga kamay na nagkaloob nito. At ang bawat isa'y pagpalain niyo po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Manalangin po tayo sa Panginoon. Kumikilos po ang inyong banal na Espiritu. Nadarama po namin ang kabanalan at kapangyarihan ng inyong presensya sa aming buhay sa loob ng santuaryong ito. Kung papaano po, O Diyos, aming mapagmahal na magulang na kami ay pinatnubayan sa nakalipas na mga araw ng buong isang linggo sa aming pananambahan sa mga sandaling ito kasabay ng aming mga kapatid sa buong sanglibutan. Patuloy po namin na nadadama ang biyaya ng pag-ibig, ng kapayapaan, ng kagalakan na kaloob ng banal na Espiritu. Salamat po aming Panginoon. Kayo na tapat, na nangako, kayo na ang inyong nga pong biyaya ay patuloy naming nararanasan sa aming buhay. Aming pong itinataas sa inyo ang aming nagkakaisang panalangin at pagpapahayag ng amin nga pong pagpupuri at pagdakila sa inyong banal at makapangyarihang pangalan. Nais po namin, O Diyos, na patuloy na ipahayag ang aming pong buhay sa inyong banal na harapan at sa trono ng inyong biyaya at ng inyong kahabagan. Sa aming pong mga nagawang mga kasalanan, aming pong dinadala ito sa inyong paanan. Naninikluhod po kami. Ipagkaloob niyo po sa amin at amin naman pong tatanggapin ng may pagpapasalamat ang inyong kapatawaran. Sa Espiritu at katotohanan, dumudulog po kami sa inyo aming Panginoon at ipinapahayag ang kagalakan sa pagsapit ng anibersaryo ng kasal, ng kaarawan, ng masasayang mga karanasan sa buhay ng bawat isa at ng mga sambahayang inyong nga pong tinipon sa loob ng inyong santuaryo at bahagi ng buhay ng kapatirang ito. Sa biyaya ng inyong pagpapagaling, sa biyaya ng inyong pagkakaloob, ng pagkakasundo, ng kapayapaan, ng inyong pagtutuwid, ng inyong pagliligtas, ng inyong pag-iingat, sa mga pagtugon naming Diyos na iginawad po ninyo sa mga panalangin ng bawat isa. Aangkinin po namin, aming Diyos, ang inyo pong mga nakalaan na mga pangako sa inyong mga anak, sa bawat isa sa amin, sa mga sambahayan at sa iglesyang ito. Nagdiriwang po kami sa aming paglapit sa inyo ng may pasalamat at pagsamo. Sa pamamagitan po ng linggo ng mga kababaihan, aming Panginoon, kayo ang siyang patuloy na manguna magpatnubay sa buhay ng lahat ng mga kababaihan at gayon din naman sa buhay ng aming pong mga kapatid at mga kababayan na mamamayang katutubong Pilipino. Tinataas po namin sila sa inyo, ang kanilang buhay, kalagayan, ang kanila pong mga pangarap. Habang patuloy aming Panginoon na iniingatan nila ang mayamang kultura ng amin nga pong pamayanan ng bansang ito at gayon din naman ng aming pong mga ninuno. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang kalagayan ng mga pamilya,
Kayo ang nakababatid sa aming pagdulog sa inyo, sa aming pong mataimtim na hangarin, para sa aming pong mga tahanan, sa aming mga sambahayan na kinabibilangan. Sa bawat isang kaanib nito, inaangkin po namin ang inyong mga katugunan. At gayon din sa kapatiran na bumubuo ng Magil Memorial Church, sa lahat ng mga kaanib, aming Panginoon, sa kabuuan ng mga programa at mga gawain. Salamat po sa biyaya na inyo nga pong ipinagkakaloob at dumadaloy sa iglesyang ito patungo sa inyo pong mga anak. At gayon din naman sa pamagitan ng pagsasama-sama at pagtataguyod ng buong kapatiran para sa katagumpayan ng mga gawain, sa mga misyon, sa mga programa na inyo pinagkatiwala sa iglesyang ito. Panginoon, tinataas din namin sa inyo sa kabuuan ng United Church of Christ in the Philippines, ang mga church workers na nalalapit upang magtipon sa isang General Assembly sa General Santos. Kayo ang sasama sa lahat ng inyong mga anak, sa lahat ng inyong mga lingkod, sa iglesia pong ito, sa gagawing national activity sa darating aming Panginoon na October 22 to 29. Panginoon, salamat din sa biyaya ng patuloy na pagkakaloob niyo sa amin ng mga pagkakataon upang magkaroon ng kapayapaan sa aming pong pamayanan at sa aming bansa. Katulad ng karanasan, isang oportunidad, aming dakilang Diyos at biyaya, na doon sa Mindanao at sa kabuuan ng aming bansa, naruroon ang aming pag-asa upang matamo at maranasan ang kapayapaan sa pamagitan ng pag-unawaan, ng pag-uusap, at gayon din naman aming Panginoon sa patuloy na pagkilala sa isa't isa sa buhay na ipinagkakaloob po ninyo. Panginoon, dinadalangin po namin ang nalalapit na paglagda sa kasunduan naming dakilang Diyos ng aming pamahalaan at ng aming mga kababayan na MILF para sa Bangsamoro. Panginoon, gamitin niyo po ang pagkakataong ito upang lalong mabuksan ang isipan at ang buhay ng aming pong buong pamayanan, ng lipunang Pilipino, at ng bawat isang mamamayang Pilipino, na ang kapayapaan aming Panginoon ay maaring maganap. Hindi po ito imposible, sapagkat sa patuloy naming pong pagdulog sa inyo at pamumuhay at pagsunod sa inyong banal na kalooban, kami po ay inyong isinusugo upang maging daluyan ng pagkakasundo at kapayapaan. Panginoon, tinataas namin sa inyo ang aming bansa. Tinataas namin sa inyo ang aming mga leader, ang mga tigapanguna, aming Panginoon, sa mga gawain ito at gayon din ang lahat ng may bahagi upang maranasan ang kapayapaan at ang pagkakasundo sa aming pamayanan at sa buong sanglibutan. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong mga anak, ang kini ng mga katugunan, ng biyaya, ng kapayapaan, ng pagkakasundo, ng kalusugan, ng kalakasan, at gayon din naman ng masiglang paglilingkod sa inyo sa pamagitan ng inyong pagtawag at pagsusugo. Salamat sa biyaya ng inyong pagliligtas. Ang lahat po ng ito ay tinataas namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Dinggin mo, dinggin mo, dinggin mo. O Diyos, ang aming dalangin, dinggin mo, dinggin mo, dinggin mo. Sapagkat ikaw ang siyang sandigan, dinggin mo, dinggin mo, dinggin mo. Sa gitna ng aming pag-ibig, dalangin namin ay iyong tulungan. Hirap at pagdurusay damhin, dinggin mo,
Ating pumbuksan ang para sa tugon ng pagbasa ang unang hari, 21, 1 hanggang 19. Hindi nagtagal at ito naman ang nangyari kay Akab, hari ng Samaria. Sa tabi ng kanyang palasyo sa Jezreel ay may isang ubasan. Ito'y pag-aari ng isang taga roon na ang pangalay Nabat. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay, pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran sa iyo." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ni Yahweh, ngunit hindi ko po maibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, "Ano ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Wika sa kanya ni Jezebel, "Halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Iririgalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat." Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari. Tinataka ng pantatak at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirahan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Ipag-utos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno, patayuin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kaniya. Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay." Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkalatang pag-aayuno at iniharap sa madla si Nabat. Lumabas ang 2 saksi na inupahan at siya'y pinarartangan ng ganito. Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari, kaya't si Nabat ay inilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel, "Patay na po si Nabat na taga Jezreel." Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi nito, "Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol. Patay na siya." Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Sinabi ni Yahweh kay Elias na taga Tisbe, Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabay-sabay po tayo. Sabihin Sabihin mo sa kanya ito ang pinasabi ni Yahweh. Isa kang mamamatay tao, ngayon na may pangangamtam kang ginawa mo. Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din himurin ng mga aso ang iyong dugo. Ang ama'y papurihan at ang anak at ang Espiritu, muwat pa sa una-una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen.
Ang teksto po na pagbabasihan ng aking mensahe sa gabing ito ay matatagpuan sa Aklat ng Roma, Kabanatang 12, talataang 6 hanggang 8, na ganito ang mababasa. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Tayo po ay pinagpala sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa awit ng mga kababaihan. Talaga pong napakataas ng aming inawit. Ngayong araw pong ito ay CWA Sunday, kung kailan binibigyan ng pahalaga ang mga kababaihan. Atin nga pong anyayahang tumayo ang mga kababaihan sa loob ng ating simbahan ngayong gabi. Magsitayo po ang mga kababaihan. Atin po silang palakpakan. Maraming salamat po. Bago po ako magpatuloy, tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na binibigyan ang mga kababaihan ng pagpapahalaga. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod upang ang aking ipapahayag ay maging kalugod-lugod at kasiyasiya sa iyo at sa mga makikinig. Naway ang iyong pangalan ang aming itaas sa gabing ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Lahat ng tao ay mayroong iba't ibang talentong kaloob ang Diyos. Hindi natin malalaman kung saan tayo mahusay hanggat hindi natin nasusubukan ang iba't ibang uri ng talento na ibinigay sa atin ng Diyos. Maging sa ating iglesia o sa lipunang ating kinabibilangan. Hindi natin matutuklasan ang ating kakayahan hanggat hindi natin ito nasusubukan. At kapag hindi tayo naging epektibo sa isang gawain, ay ito'y ating ituring na eksperimento at hindi pagkabigo. Sa bandang huli, matutuklasan natin kung saan larangang o uri ng paglilingkod tayo mag-aaring gumampan. Ang atin pong tema sa linggong ito, sa araw na ito, ay CWA noon hanggang ngayon naglilingkod sa Panginoon. Bagaman po't ang paglilingkod ay bukas para sa lahat. Ito'y bukas para sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan, at mga kabataan. Hayaan po ninyo ngayong gabi ay itaas namin ang bandila naming mga kababaihan. Natatandaan ko po noong March 11 ng kasalukuyang taon, ako rin po ang nagsalita sa pulpitong ito. At ang naging topic noon ay equality between men and women, o ang pantay na karapatan ng kalalakihan at ng kababaihan. Dahil noon pong March ng kasalukuyang taon ay International Women's Month. Ngayon po naman, bigyan natin ng pansin ang mga naging paglilingkod ng mga kababaihan simula noon hanggang sa ngayon at sa mga taon pa pong darating o sa mga darating pang panahon. Ano nga ba ang Christian Women's Association? Siyempre po, alam natin na ito ay samahan ng mga kababaihan. Pero hindi lang po ito basta samahan ng mga kababaihan. Medyo palalimin po natin kung ano ang kahulugan ng Christian Women's Association. Ang CWA po ay samahan ng mga kababaihan na itinatag ng United Church of Christ in the Philippines upang maging daluyan o lugar na mga gawaing pangkababaihan. Sa madaling salita, ang CWA ay tagpuan ng mga kababaihan upang sila ay mag-fellowship, mag-aral, mag-usap, at magpulong sa mga isyu o usapin na may kinalaman sa buhay ng iglesia at sa buhay ng mga kababaihan. Ang samahang ito ay isang organisasyong may mga opisyales na namumuno. Ang kasalukuyan pong president ng CWA sa Magil ay ang ating kapatid na Bolet Lista. At ang CWA po ay
gumagawa o nagbabalangkas ng mga plano sang-ayon sa ministeryo ng Panginoon at sa kalagayan ng mga kababaihan ng ating iglesia. Ito rin po ang isa sa mga mission arm ng iglesia na naglalayong abutin ang mga kababaihang nang lulupaypay sa mga hamon ng pagsubok ng buhay. Inaabot din ng CWA ang mga kababaihang hindi kaanib ng ating iglesia na sila ay lumapit at kilalanin ang ating Panginoong Hesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Sa samahang ito ng CWA, umiiral ang pagkakapatiran na nagtuturingan sa isa't isa na magkakapatid sa iglesia at nagtutulungan sa panahon ng mga pangangailangan ng mga kaanib nito. Pinapairal po dito ang sisterhood o sorority, ang samahan na nagdadamayan ng pagmamalasakitan sa isa't isa. Ayon ito sa wika ni Apostol Pablo sa Galatia, Kabanata 6, talatang 2, na ganito po ang ating mababasa: magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin, at sa ganitong paraay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ito ang prinsipyo na gumagabay sa samahan ng mga kababaihan. Nagtutulungan po at sa ganitong paraan ay natutupad namin ang kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating naging pagdiriwang ng sentenaryo noong nakaraang buwan ng Hulyo, maraming mga kababaihang manggagawa ang binigyan ng kaukulang pagkilala sa kanilang exemplary services. Hindi lamang mga women church workers, mayroon ding kinilala sa kanilang community services. At sa banal na kasulatan, ilang batayan ang mababasa natin kung ano ang mga naging gawain ng mga kababaihan sa panahon ng ating Panginoong Hesus at maging sa panahon ng mga apostol at ng mga naunang mga iglesia. Dito tayo humalaw ng mga pamamaraan na nagiging gabay ngayon sa programa at mga gawain ng mga kababaihan sa national office, sa conference, at maging sa mga iglesia lokal. Ang una pong aklat sa Lucas, Kabanatang 8, talatang 2, makikita natin ang tatlong kababaihan na sina Maria Magdalena, si Juana, ang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes, si Susana, at marami pang ibang mga kababaihan na di binanggit ang mga pangalan, na ang kanilang mga gawain ay tulungan ang Panginoong Hesus at ang kanyang 12 alagad. Ginamit nila ang kanilang mga ari-arian sa pantustos sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Sa aklat ng Lucas, Kabanatang 10, talatang 39, makikita naman natin dito na si Maria, na kapatid ni Marta, ay gustong-gustong makinig sa turo ni Jesus. Kumpara kay Marta na may iniintinding paghahanda ng pagpapakain kay Jesus. Si Maria ay naglaan ng panahon na umupo sandali sa paanan ni Jesus at makinig sa aral at turo ng Panginoon sa kabila ng napakaraming gawaing bahay. At dito po ay makikita natin ang dalawang mukha ng gawain ng mga kababaihan. Sa katauhan ni Maria, ay makikita natin na gano'n na lang ang kanyang interest na makinig sa mga aral ni Jesus. At sa katauhan naman po ni Marta, ay makikita natin ang paggawa para sa Panginoon, sa paghahanda ng pagkain para kay Jesus at sa kanyang mga alagad. So, dalawang uri ng gawain ng kababaihan ang ipinakita ng magkapatid na Maria at Marta. Ang una po ay ang pakikinig ng salita ng Diyos at ang paggawa na ginawa ni Marta. Sa aklat ng Gawa, Kabanatang 1, talatang 14, ay mababasa natin ang gawaing panalangin ng mga alagad na kasama ang mga babae at si Maria ang ina ni Jesus. Lagi silang may gawain na manalangin ng sama-sama
Sa kasaysayan ng Iglesia, ang mga kababaihan ang pangunahing nagsusulong ng gawain ng pananalangin. At sa Kabanatang 9, talatang 36, ay mababasa naman natin si Dorcas o si Tabita, isang babae na ginugol ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at sa pagkakawang gawa. Ganon din po sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 16, talatang 14 hanggang 15, ay makikita din natin ang isa pa ring babae na si Lydia na mangangalakal. Siya ay may takot sa Diyos at nahikayat niya ang kanyang buong sambahayan na magpabautismo kay Apostol Pablo. Pinakita dito na ang kababaihan ay may bahagi din sa napangunahan ang pamilya sa mga gawaing pang-iglesia. Ito po mga nakatala sa mga aklat na ito mula sa Biblia ay nagpapatunay lamang ng mga gawain na ginawa ng mga kababaihan. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas at sa aklat ng mga gawa ay makikita natin ang 5 malalaking gawain ng mga kababaihan sa iglesia. Una po, sila ang humahanap ng paraan kung paano tustusan ang gawain ng Panginoon. Ikalawa, ang mga kababaihan ay nag-aaral at kumikilos at gumagawa para sa Panginoon. Ikatatlo po, ang mga kababaihan ay nangunguna sa mga gawain ng prayer meeting. Katulad din po sa ating iglesia, ang mga kababaihan po ay maraming kababaihan po ang uma-attend sa mga prayer meeting tuwing Miyerkules. Ang ikaapat, ang mga kababaihan ay nagkakawang gawa. Sari-sari pong mga proyekto ang sinasagawa ng mga kababaihan upang itulong sa mga nangangailangan. At ang ikalima, ang mga kababaihan ay nagmimisyon. Ito'y patunay lamang na ang mga kababaihan ay instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap at pangangaral ng kanyang ebanghelyo sa iba't ibang kaparaanan. Maging sa loob at labas ng iglesia at sa loob ng tahanan bilang tinaguriang ilaw ng tahanan, ang isang ina ay naghuhubog sa isip, sa ugali at pagkatao ng kanyang mga anak. But of course, with the help of the husband. Hindi po namin ito kayang gawin kung wala ang aming mga asawa na tumutulong sa pagpapalaki ng ating mga anak. Sa lipunan na ating ginagalawan, sa ating hanap buhay, at tayo bilang Kristiyano ay tinitingnan sa ating mga kilos at malaki ang ginagampanang papel ng mga ina sapagkat ang pamilya po ay ating itunuturing na isa sa pinakamaliit na bahagi ng ating komunidad. At kung maayos ang pagpapalaki natin sa ating mga anak, hindi sila magiging problema ng ating lipunan. And it all depends on the nurturance and upbringing of their parents, particularly, of course, the mother. Dumako po naman tayo sa paglilingkod sa loob ng ating iglesia. Hindi lamang iilan ang bilang ng mga kababaihang naglilingkod. Mayroon na tayong mga babaeng bishop o mga obispo na kababaihan. Meron na tayong babaeng conference minister o moderador. Meron na tayong mga babaeng mga pastor at diaconal ministers o mga diakonesa. At ganun din, meron na din po tayong mga kababaihang lay workers na katulad ng inyong lingkod. At dito lamang ay napapatunayan natin na hindi nagpapahuli ang mga kababaihan sa larangan ng paglilingkod sa iglesia. At kahit hindi mga church workers, pansinin po natin na sa iba't ibang gawain ng ating iglesia ay nakakalamang ang attendance ng mga kababaihan. At sila po ang nangunguna
sa pagpapadaloy ng mga gawain. At syempre naman po, nasa likod namin ang mga kalalakihan at ang mga kabataan. We are one family. We are one Christian family, sama-sama sa paglilingkod at walang iwanan. Nakakatuwa na makita ang ilang mga kababaihan na patuloy at aktibo pa rin sa kanilang ginagawang paglilingkod sa kabila ng kanilang naipong mga edad. Sila'y mga kabataan noon na makikita natin sa larawan sa ating social hall. Nakita niyo po ba yung mga larawan ng ating mga ninuno doon sa may stage ng ating social hall? Ilan po sa kanila ay ang mga kapatid na Ate Bidang? Batang-bata pa po si Ate Bidang doon. Pero makikita natin na hanggang ngayon ay siya'y patuloy sa kanyang paglilingkod. Andun din po si Ate Neta Diosa, si Ate Vilma De Feo, at nandun din po si Chalita Olabeja, na hanggang ngayon ay aktibo silang dumalo sa Sunday School at mga purok Bible study. At nandun, si Caruena po, bagaman po wala dun sa larawan, ay si Caruena po ay isa sa pinakamatanda nating kababaihan sa ating iglesia. At dito po natin makikita na silang mga nakakaipon ng edad ay sila itong masisipag dumalo ng ating mga Bible study. At ang mga ito pa rin, ang pag nagbigay ng memory verse, ay hindi lang po memory verse, memory chapter pa. Dahil naandun po yung retention ng kanilang memory. Pinagpapala po talaga sila ng Panginoon. Dahil kahit na sila ay nakaipon na ng edad, ay masigla pa rin sa larangan ng paglilingkod. At kahit sila po ay maaaring humihina ang kanilang energy o vitality, subalit lalo namang nagiging high in spirit at maalab ang kanilang pananampalataya. Sila po ang mga pundasyon ng ating simbahan. At dito'y ipinapakita rin na wala sa edad ang paglilingkod. Ang paglilingkod po ay bukas para sa lahat. Bukas ito para sa ating lahat. Wala ito sa edad. At napakasarap ng pakiramdam kung tayo'y naglilingkod sa ating minamahal na iglesia. Sapagkat dito, ang pinaglilingkuran natin ay ang ating Panginoong Diyos. Sa ating munting kakayahan ay napakalaki ng kapalit na biyaya. Nariyan po ang biyaya ng kalakasan ng katawan, ang biyaya ng kalusugan ng katawan, ang biyaya ng mga material na bagay na meron tayong nagagastos sa ating mga kailangan sa araw-araw, at lalo't higit ay ang biyaya ng buhay. Sabi nga po ni Pastor Junwel Bueno, buhay ka pa, may misyon ka pa. So habang tayo'y buhay, ay nagmimisyon tayo. Sa anumang pong kaparaanan, ay tayo ay nagmimisyon. Tunay nga pong walang retirement sa paglilingkod. Habang tayo'y buhay at malakas, samantalahin natin na makapaglingkod. Ito'y hamon, hindi lamang sa aming mga kababaihan, manapay sa ating lahat. Alam natin sa ating mga sarili kung ano ang ating kayang iambag upang makapaglingkod sa loob at labas ng ating iglesia. Tandaan po natin, binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang talento at dapat nating ibahagi ang mga ito sa paglilingkod. Ang pagbabahagi at paglalaan ng ating sarili sa paglilingkod ay isang banal na gawain. At ito ang gusto ng Diyos na ating gawain. Kaya nga mga kapatid, simulan na po natin ngayon ang paglilingkod ayon sa sinasabi ng ating teksto sa Roma, Kabanatang 12, talatang 6 hanggang 8. At ipahintulot po ninyong akin itong ulitin. At habang inuulit ko po ang mga talentong ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos,
Pumili po tayo dito. Ito po ay multiple choice. Saan po ba tayo pwede dito? Saan po ba tayong pwedeng maglaan na makapaglingkod sa mga aking babanggitin na mga talata mula sa Roma, Kabanatang 12. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. So, panahon na po upang pumili tayo sa mga talentong nabanggit na tiyak ko namang kaya nating gawin kung susubukan lamang natin. May napili na po ba kayo? Handa na po ba kayong gumampan sa inyong napiling talento na ibinigay ng Diyos sa inyo? Tayo pong lahat ay hinahamon sa gabing ito. Simulan na po natin ang paglilingkod sa ating iglesia. At pag tayo naglilingkod sa ating iglesia, ang pinaglilingkuran po natin ay ang ating Panginoong Diyos. To God be all the glory. Amen. Atin pong gagawin ang ikalawang paghahandog. Inaanyayahan po tayo dito sa unahan sa mga nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na nagtatalaga para sa kanyang ministeryo. Inaanyayahan po tayo. Tayo po ay magsitayo. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sea, my hand will save. I have made the stars and night, I will make the darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard
of snow and rain. I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Sa tapat po ng ating puso, muli nating ilagay ang ating mga kamay. Narito po kami, O Diyos, amin pong mapagmahal na magulang. Katulad po ng mga babae at mga lalaki sa pananampalataya na inyong tinawag at tumugon. Naririto po kaming lahat ngayon. Amin pong inihahandog, amin pong iniaalay, aming itinatalaga at isinusuko ang aming buhay sa inyong banal na paanan. Sa trono ng inyong mapagpakumbaba na paglilingkod para sa kaganapan ng buhay at ng inyong kaharian. Opo, sa pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus, kami po, aming Panginoon, ay nakalaan upang ang mga talento na aming tinanggap ay aming maibalik sa diwa ng nagpapasalamat at masayang paglilingkod. Nagsasama-sama sa halimbawa ng buhay na pagsunod ng mga kababaihan at ng buong pamilya. Loobin niyo po, Panginoon, na maging kalugod-lugod at karapat-dapat ang aming pagdulog at paglapit naming ito upang ang aming buhay ay gamitin ninyo para sa tangi na kapurihan at kaluwalhatian ng inyong pangalan. Gamitin niyo po ang aming sambahayan, kay nabibilangan, maging ang iglesyang ito ang McGill Memorial Church. Sa inspirasyon ng Christian Women's Association, kami po ay nagpapasalamat sa kanilang buhay. Panginoon, sa pagdulog po namin sa inyo, ang tibok ng aming puso, ang bawat pintig po nito ay inyong nadarama at nababatid po ninyo ang aming mga pagsamo. Panginoon, buong buo po naming dinadala sa inyong banal na harapan ang aming pong mga panalangin, ang aming mga pagtatalaga, at aming pong buong kagalakan at may pananalig na aangkinin ang inyong nga pong mga katugunan sa aming mga pagsamo. Panginoon, aangkinin namin ang biyaya ng pagkakasundo, kalusugan, kalakasan ng inyong banal na karunungan, ng katatagan at katapangan, ng kakayahan sa pangunguna, paghahayag ng inyong mabuting balita ng kaligtasan, ng matapat at may pagmamahal na pangunguna sa tahanan at sa mga dako na pinagtalagahan nyo sa amin. Likhaan nyo po kami ng magiliw na puso at pag-uugali upang
aming maipadama at maipahayag, aming Panginoon, ang bunga ng banal na Espiritu sa aming buhay, sa aming mga gawain sa araw-araw at sa aming pong paglilingkod. Panginoon, salamat sa pagpapalaya niyo sa amin sa lahat ng tali ng pagkaalipin sa espiritu ng kasalanan, espiritu ng kataasan, espiritu ng pagkatakot, espiritu aming Panginoon ng pagwawalang bahala. Panginoon, aangkinin namin ang masagana po ninyong biyaya na ipinagkakaloob po ninyo sa inyong mga anak. Ang inyong nag-uumapaw na pagpapala mula sa durungawan ng kalangitan ay aming tatanggapin ng may pagpapasalamat at nakahanda upang ito ay gamitin para sa kapurihan ng inyong pangalan, para sa paglilingkod at maibahagi sa aming kapwa at para sa kaganapan ng inyong kalooban sa aming buhay. Panginoon, puspusin niyo po ng inyong masaganang pagpapala ng pag-iingat at pagliligtas ang mga sanggol, ang mga bata, kabataan, kalalakihan, kababaihan, ang aming pong mga magulang sa pananampalataya, mga lolo at mga lola, ang aming mga kapatid, mahal sa buhay na naroroon sa iba't ibang dako at panig ng daigdig. Maraming salamat sa inyong pangako, sa inyong nga pong biyaya na nakalaan sa bawat isa sa amin. Aangkinin po namin ito, aming Panginoon, at sa aming muli at pansamantalang pag-iwahiwalay at sa aming paghayo, ang inyong nga pong bendisyon, ang aming pong tanggapin. At ito po, aming Panginoon, ay igawad ninyo sa pamagitan ng tinig ng inyong maliit at abang alipin. Ang pag-ibig, pagliligtas, saliw, patnubay ng ating isang Diyos, manglilikha, manunubo sa tigapag-alalay, ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Tayo magsabi ng Amen. Amen. I will break the hearts of stone, fill their hearts with love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold